Hold tight to the rope of Allah. Hold tight to the rope of Allah. Hold tight to the rope of Allah. Don't be divided. Don't be divided. Don't be divided. Don't be divided. Kanina, Abdul Qadir, para maintindihan niyo kung paano siya nag-Muslim. Of course, nag-Muslim siya dahil mula sa gabay ng Allah. Mabait siya eh. Pinasakay kami, tapos yun, nakikipagkwentuhan. Biglang pumasok sa isip ko kanina na ito ang Islam. Kaya sinabi mo ang title ko, ito ang Islam. Ang Islam, mga kapatid, kinukwento ko itong mga nakikita natin dito sa sanlibutan. Nagbibigay ito sa atin ng kapanatagan at tayo ay natutuwa sa lahat ng mga biyaya ng Allah. Hanggat dumating ang pagkakataon na tinanong ko siya. Sabi ko, ano po pangalan niyo? Sabi niya, siya daw si Mang Ruel. Kumusta po kayo, Mang Ruel? Ilang taon na kayo na taxi driver? Sabi niya, humigit kulang 20 taon. Tapos, sabi ko, kumusta naman po kayo sa buhay ninyo? Mabuti naman, sabi niya. At kumusta naman kayo? Saan ang relihiyon ninyo? Hindi ko alam bakit ko tinanong yun. Dapat may tatanong ko. Pero namumutaw isang dili ako, anong relihiyon nyo? Sabi niya, Romano-Katoliko. O sabi ko, sinong Diyos pinapaniwalaan nyo? Sabi niya, basta ako naniniwala sa Diyos. Sabi ko, sino dun sa tatlo? Diyos Ama, Anak, o Espiritu? Sabi niya, basta Diyos, kahit sino doon sa tatlo. Sabi ko, pilikro. Sabi ko, tatlo. Sabi ko, paano po yan? Kung naghiling ka sa isa, baka magselos yung isa. Di ba? Sabi mo, Ama ko, Ama, Diyos. Baka magalit siya si Papa Jesus. Di ba? Tinatawag ng mga bata, Papa Jesus. Baka magalit siya yung Espiritu. Kung kailangan, pumili ka ng isa na Diyos na totoong sasambahin mo. Atid niyo po ba, Mang Ruel? Ang Islam, ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Ito ang relihiyon nagtuturo sa kaisa ng Diyos at tanging relihiyon na nagbibigay ng kahulugan na kung anong buhay natin dito sa mundo ay ito na ang Islam. Ang Islam po ay pakikitungo ng mabuti sa kapwa, sa iyong mga asawa, sa iyong magulang at mga anak at kapitbahay. Ang Islam ang tanging relihiyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Hindi lang po ang Islam o ang paniniwala ay pumunta sa masjid, magdasal o mag-ayuno. Datapot ang Islam ay lahat ng mabuting gawain. Ito po ang Islam. Naliwanagan siya. Ngayon lang ako nakaramdam ng parang yung lumuwag ang kalooban ko. Sabi ko, malapit na ito. Sabi ko, ano po ba? Sabi niya, ako naniniwala, pero yung naintindihan ko yung sinabi mo na paniniwala sa nag-iisang Diyos. Kasi po, sabi ko sa kanya, dahil maski gaano kabuti ang isang tao, pero kung hindi ang Islam ang kanyang relihiyon, walang saysay. Walang kabuluhan. Sabi ng Allah sa Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَهْدِيَهُ يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ang sino man na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na bibigyan niya ng liwanag at patnubay, ang sino man, ang kanyang puso ay bubuksan at ipapaunawa sa kanya ang Islam. Kaya kayo po, Mang Ruel, ang yaman, pamilya, estado sa buhay, karangyaan, lahat yan maglalaho. Kung ang Islam nandito sa puso mo, paniniwala sa nag-iisang Diyos, ito ang tunay na kaligtasan. Buhay na walang hanggan sa araw ng paghukom. Parang mamumula-mula yung mata niya at naramdaman ko kasi bro talagang parang naliwanagan gusto niya. So ano po? Gusto niyo mag-Muslim? Sabi niya, naniniwala ako sa Diyos. Sabi ko, hindi. Maniwala ka sa Diyos na totoong Diyos at hindi yung tatlo. Sabi ko, ang Diyos na totoo na sinamba ni Jesucristo, siya si Allah. Na ang ibig sabihin ng Allah ay pinupuri, niluluwalhati at sinasamba ng lahat ng kanyang nilikha dito sa mundo. Batid niyo po ba na hindi lang ang mga Muslim ang sumasamba sa Allah, pati ang mga anghel, mga ibang engkanto na nilalang, ang buwan, ang araw, ang mga bituin,
ang mga dahon, ang mga isda, ang lahat ng nandirito sa mundong ito, pumupuri at lumuluwalhati sa tunay na nag-iisang Diyos, ang tao na binigyan ng Allah ng tamang pag-iisip, sino ang pinupuri at sinasamba mo? Doon. Sabi ng Allah sa Quran, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Katotohanan, walang bagay na nandirito sa mundo maliban sa ito'y lahat pumupuri at lumuluwalhati at sumasamba sa Allah. Kaligtasan niyo po, Mang Ruel, ang maniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Amen. Gusto niyo po maniwala sa tunay na nag-isang Diyos, kaligtasan niyo na itong sinamba ni Jesucristo at itong pinamula sa mga angkan ni Israel, sabi niya, tanggap. Doon ko na binuksan. Sabi ko, asyhadu, at nagsaksi siya. Pagkatapos nung sabi niya, ang luwag sa aking puso. Kailangan yung salita, itong dila, gawin ito lahat kapupulutan ng aral. Hindi yung magiging marites ka lang. Sister, nandiyan nakikinig. Yung magiging marites ka, pwede ka maging marites sa Islam. Di ba? Ano ba sabi nila sa marites? Mare, ano ang latest? Di ba? Ngayon, baguhin natin. Mare, ano ang bago sa buhay na para maging tunay na Muslim? Kung pag-uusapan ninyo tungkol sa paniniwala, pananampalataya sa tunay na nag-iisang Diyos, paano maging matakutin sa Allah, paano mag-aral ng Islam, paano dumayo sa mga katulad na ganitong pagtitipo, yun ang dapat. Kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinayuhan niya ang mga sahaba. Isa doon si Abu Huraira, isa rin si Abu Dhar, kung saan sinabi niya, gawin mo ang iyong dila na laging nananatili sa pagpuri, paglulahati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang dilang ito magsasaksi sa araw ng paghukom. Ang tenga, ang mata, ang kamay, ang lahat ng parte ng ating katawan, magsasaksi laban sa sarili kung saan niya ito ginamit. O di napakaganda, ginamit natin sa papuri at paluwalhati sa Allah, sa tunay na nag-iisang Diyos. Kaya ang aral na napulot ko dun, mga kapatid, kayo na karamihan ngayon na nakikita ko na lahat, pakita mo kapatid na Ismail. Karamihan, mga kapatiran natin ito, nandito, nagtipon-tipon sa Marikina. Iba-iba ang tribu. May mga Batangas o Batanggenyo, mayroong Cavite, mayroong Bisaya, Luzon, lahat. Antipolo, Rizal. Magpakailanman, maging sino ka man, saan ka man naroroon. Lahat tayo, mga kapatid, iisa ang ating layunin. Nakalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam, pagtitipon at pagmamahalan na walang kondisyon. Hindi kita mamahalin dahil ikaw ay isang sheikh o ang tribu mo. Mamahalin kita dahil yun ang sinabi ng Allah na ang mga Muslim, ang mga naniniwala sa Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan, ang tunay na mga mananampalataya sa Allah ay sila ang tunay na magkakapatiran. Ang magkakapatiran sa Islam, mga kapatid, nararamdaman ninyo to. Yung walang kondisyon. Mahal mo lang siya dahil siya ay mahal siya ng Allah. At batid nyo ba na pag yun ay totoo na mahal nyo ang isang kapwa sa Allah, mamahalin kayo ng Allah? Amen. Magbisita ka lang doon sa isang kapatid mo na Muslim, mamahalin ka ng Allah. Isa sa napakagandang hadith na hindi ko makalimutan, isang tao na gusto niyang bisitahin ang kanyang kapatid na Muslim. Dumating ang anghel ng Allah at sinabi, ako ay isang anghel na utos ng Allah, hindi pa niya yung sinabi. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi niya, pupunta ako doon sa isang kaibigan ko. Bakit? Anong kukunin mo sa kanya? Sabi niya, wala lang. Walang makamundong bagay. Ngunit siya ay mahal ko sa Allah. Wow. Sabi ng anghel na yun, ako ay sugo ng Allah at sinabi na sabihin sa iyo na mahal ka ng Allah dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo Muslim. Mga kapatid, kung totoo ang tunay na pagmamahalan natin dahil ang totoong nakakaramdam niyan at may alam niyan, ang Allah at ikaw, sarili mo. Hindi ko alam kung totoo yan. O correct. Kasi ang puso, ang nasa loobin ng puso, ang Allah lang ang nakakaalam at ikaw. Pati ang anghel hindi niya alam. Pwede ako mapagkumari na sinasabi ko, mahal ko kayo. At ganun din kayo. Walang tunay na nakakaalam yan. Kaya bagat naman, ang isa sa mga kondisyon na para tanggapin ang ating mga mabubuting gawain ay ikhlas.
maging dalisay ang ating puso. Pagsamba sa Allah, totoong paggawa ng kabutihan, totoo ang pagmamahal sa kapwa na para sa Allah na walang kondisyon. Ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagturo sa kaisahan ng Allah na walang kondisyon at walang sweldo at walang kapalit. Mula kay Noah, Ibrahim, Musa, Shuaib, halos karamihan ng mga propeta, pinakahuli si Propeta Muhammad. Anong sinasabi nila sa Quran? Fattaqullaha wa ati'un. Katakutan ninyo ang Allah. Ang pagkatakot sa Allah ay ang sambahin ng tunay na nag-iisang Diyos. Huwag magtambal sa Kanya at sundin ang pag-uutos ng Diyos na nag-iisa. Wa atiun at sundan ninyo ako, sabi ng mga propeta. Ito sa ayan na ito, si Propeta Noah ang nagsasabi, sundan ninyo ako. Ang pagsunod sa mga propeta, ganun din ang pagsunod sa mga ulama, ay ang paniniwala sa kaisa ng Diyos. Dahil ang mga ulama, ang mga scholar, mga kapatid, sila yung sumusunod sa yapak ng mga propeta. Kaya tayong mga Muslim, hanapin natin ng mabuti kung sino at saan tayo umiigib ng kaalaman sa Islam. Dahil ang Islam, ito ang kaligtasan mo. Huwag mo ito basta kahit saan mo marinig. Itanong mo, alamin mo kung saan mo ito pinapakinggan at sinong kinikilala mo na gusto mong pakinggan para hindi ka maligaw. Dahil si Satanas, mayroon din siyang mga kampo, mayroon din siyang mga sundalo na mga kasamahan niya na ililigaw ang mga tao sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Satanas, hindi lang ang kanyang layunin ay para tayo ay ujukin sa paggawa ng kasamaan. Kasama sa isang napakalaking layunin niya ay ang iligaw tayo sa Allah. Ipalayo tayo sa Allah. Ilan sa mga tao na akala nila tama ang kanilang ginagawa at nararamdaman daw nila kung alayhi min ajr. Innama ajriya illa ala rabbil alamin. Allahu Akbar. Uniformity. Lahat ng mga pantas. Ang sinasabi nila, katotohanan, innama la as'alukum alayhi min ajr. Katotohanan, hindi ako humihiling at hindi ako nagtatanong o mayroong kapalit sa inyo na gantimpalaan kami. Sino? Ang mga propeta. Nagturo ang mga yan para sa Allah. Ang mga propeta, sinasabi nila, hindi namin gusto na purihin kami. Pasalamatan ninyo kami. Bigyan nyo kami ng anupaman. Katotohanan, ang hangad namin ay ang gantimpala ng Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos, na gantimpala ko sa araw ng paghukom, sa buhay na walang hanggan, at hindi ang buhay dito sa mundo na panandalian lang lahat. Iba sa atin, may mga tao gusto nila makuha ang gantimpala dito pa lang sa mundo. Pero ba't ayaw mo kunin yung gantimpala na doon na walang hanggan? Kaya, mashallah, tabarakallah, hindi ko ito pinupuri ito kapatid natin na si Abdul Qadir, kahit papaano. Tignan ninyo, napakalaki ng Islamic Center niya. O, di ba? Amin. Baliktarin nyo yung napakalaki. Napakaliit. Pero subhanallah, ito'y kapuri-puri sa Allah. Walang tumutulong. Nagbigay lang ng isip yun kung sinong tumutulong sa sino man. Isa sa inyo na tumutulong sa kanya sa katulad nito, wallahi ito'y matatamo ninyo sa araw ng paghukom. Amin. Huwag nyo isipin na may kapalit. Ya Rab. Huwag nyo isipin na tumulong kayo isang araw, meron kayong hindi na pagkasunduan ni Abdul Qadir. Hindi mo tinulungan itong si Abdul Qadir. Ang paggawa ng kabutihan, pagtulong sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin hangad. Tandaan mga kapatid, hindi natin pagiging dalisay. Kaya, ituloy ninyo mga kapatiran na nandirito. Pagkaisahan ninyo, ipakita ninyo na ang mga Muslim ay tunay na nagmamahalan at magkakapatiran. Minsan ang Islam karamihan, tinitignan nila kung at sino yung mga Muslim. Which is hindi dapat yun. Tignan natin ang Islam sa turo ni Propeta Muhammad at ano ang tunay na doktrina at turo ng Islam. Kasi kung ang Islam titignan nyo sa akin, titignan nyo sa ibang mga kamuslim para hindi kayo mag-Muslim. Dahil tao ay makasalanan. Nagkakamali, marupok at manina at nakakalimot. Sino ang titignan natin sa Islam? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam.
Paano niya isinabuhay, isinamulat ang Islam? Lianaw huwa kudwatuna. Dahil siya ang tunay na ating kudwa. Siya yung tunay na ating dapat nating sundin ang kanyang mga turo. So dito natin makikita, mga kapatid sa Islam, ang pagtulong sa Islam, ang tinulungan ninyo ay ang Allah at ang kanyang propeta. Huwag na huwag kayong maghangad ng kapalit. Huwag na huwag kayong maghangad ng anuman. Innama ajri, huwag niyo kalimutan, innama ajri illa ala Allah, Rabbil Alamin. Katotohanan ng aking gantimpala, ang hangad ko ay ang gantimpala ng Allah na ipagkakaloob niya sa akin sa araw ng paghukom. At walang iba kung hindi ang paraiso ng Allah. Allahu Akbar. Ang mundong ito, alam natin, nasisilayan tayo. Gusto-gusto natin nakikita ang mga nabibigani tayo sa mga ligaya, palamuti. Lahat ito palamuti. Panandalian ng lahat. Huwag tayong masilaw sa mundong ito, mga kapatid. Ang Muslim ay isang manlalakbay. Ako, lagi ko ito gusto sinasabi sa sarili ko, manlalakbay ako. Dumaan ka sa isang daan na kung saan ikaw ay lilisanin mo rin yun. Lahat tayo lilisanin natin ang mundo ito. Panandalian ng lahat. Dito sabi ng Allah sa Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ito na ang pwede natin bigyan ng diin bago tayo magtapos dito sa aya na ito. Masyaallah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Lahat tayo, ano ang hangad natin sa mundo? Importante ang tauhid, ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at kilalanin at magkaroon ng tunay na kaalaman ang Muslimon. O kayo na mga mananampalataya sa Allah, katakutan ninyo ang Allah sa tunay na pagkatakot at huwag na huwag kayong mamatay na kayo ay wala sa estado ng Islam, hindi kayo mga Muslim. May mga Muslim na namatay na sila ay hindi Muslim. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam lagi niya hinihiling sa Allah, Allahumma thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. O aking Panginoong Allah, panatilihin ang aking puso at ang aking paggawa ng kabutihan at pananampalataya sa iyo. Kasi pwedeng mabago. Alam niyo ba ang puso? Mababago yan. Yung kalib. Di ba? Si Baura at saka si Balaam ibn Baura at saka si Barsisa, mga eskolar na maalam sa Islam, matakutin sa Allah, pero bandang uli namatay sila na sila ay nakatalikod sa Allah. Sahih. Totoo yan, mga kapatid. Barsisa nga. This is kailangan natin maunawaan ito. Nandito tayo sa tama, alhamdulillah. Kaya lagi natin inihiling, Allahumma thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kasi ang Allah, siya ang may kapangyarihan na pwede niyang baguhin ang pananampalataya natin. Sinusubukan tayo sa lahat ng anumang aspeto ng buhay natin dito sa mundo ito. Balikan natin yung aya na yun. Bago natin balikan yung mga kapatid yung aya na yun, isa sa natutunan ko sa aming paglalakbay dito sa inyo, ang pagiging dayo dito sa Marikina. Sabi ko dun sa taxi driver, nasaan dito yung mga pagawaan ng sapatos? Kasi dito daw sa Marikina, mga sapatos, sinelas. Sabi niya dun sa banda dun. So maganda yung conversation namin. Natutunan ko dun, ang Islam, napakaganda. Katulad ng bahay na nakikita mo na napakaganda. Di ba? Ang ganda ng bahay. Gusto mong pumasok, gusto mong masilayan. Pero ang mga tao doon sa bahay na yun, nakikita nila kayo ng mga tao na dumadaan, hindi kayo pinapansin. Hindi sila nagsasabi, oy, pasok kayo, hali kayo. Wala. Inahiya ako na pumasok dyan sa bahay niyo. Hindi niyo ako ini-invite eh. Yun ang lesson na natutunan ko sa driver na yun. Sabi niya, ang daming mga Muslim na nakakasakay sa akin sa 20 taon, pero wala man lang ni isa na nagsabi sa akin ng Islam ng katulad ng pagpapaliwanag ninyo. Walay ang luwag-luwag ngayon sa puso ko ang paniniwala at pagtanggap sa tunay na nag-iisang Diyos. Kaya walang pagdududa, dire-diretso na nagsabi ng Ashhadu an la ilaha illallah. Ang gusto ko bigyan dito ng diin, mga kapatid. Tayong lahat
ang relihiyon ng Allah ay mananatili. Hindi niya ito pababayaan. Magpabaya tayo sa Islam, ang Islam ay pananatili ng Allah. Ang may pagkukulang ay tayo ng mga Muslim kung hindi natin iparating ang Islam sa mga tao. Sahih. Maaaring sabihin mo, baala ng Allah, wala na akong pakialam dyan. Hindi ko yan trabaho, hindi naman ako scholar, hindi naman ako ustad. Hindi ganun. Ang Muslim at ang pinakamabuti sa Islam, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tama yun? Wa qala innani minal muslimin. Unawain natin mabuti ang talatang ito. Walang pinakamabuting salita. Kung mayroon pa bang ika na pinakamabuti na marangal at sagradong pananalita dito sa mundo, maliban na lamang yaong sila na nagpaparating ng kabutihan at kaisahan ng Allah. Allahu Akbar. Sino yun? Mga daya. Hindi lang daya, maski ikaw na isang Muslim. Sabi dito, magparating, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, na sila yung nagtuturo sa Allah. Sahih. Katulad ng kapatid na yun kanina. Kung tumahimik lang kami ng kapatid natin na Yusuf, hanggang dumating kami rito, nganga. Oo. Wala kami matututunan. Sahih. Gusto kong itik oportunidad, nasabi ng Allah sa Quran, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mga kapatid, wallahi ang Islam, napakagandang relihiyon. Ito ang kumpletong relihiyon. Ito ang pinakamabuti. Pero bakit hindi natin may pakita at may bigay sa mga tao at masabi sa kanila? Sahih. Nagkaroon ng baha sa bahay namin. Ang Diyos niya, ang pinrotektahan niya. At yun ang kanyang ginawang pinrotektahan niya ang Diyos. Baliktad kaya yun, di ba? Di ba ang Diyos ang nagbibigay ng protekta? Tapos ikaw ngayon ang magbibigay sa protekta sa Diyos mo? Dapat yung kahoy na yun na sinasabing Diyos mo, ikaw ang Diyos niya. Kasi ikaw ang nagbigay ng proteksyon sa Kanya. Kaya hindi ko makalimutan ito. Kasama natin si Hisham Alcanta. Nung nagkabahalaw sa kanila, saan na yung lugar nila? Malanday sa kabila. Dito lang. Habol yun, pupunta dito. Pag-iisalam ako sa kanya. Sabi daw niya sa mga anak niya, oy mga anak, pag nagkalimpa, nung gumaha, huwag niyo kunin yung mga santo-santo na yan. Hindi mga Diyos yan. Kung Diyos niya, hindi nila nailigtas sarili nila. At kaya magliligtas. Nagising daw yung nanay niya. Sabi niya, parang totoo. Sabi niya, inay, Diyos ba yan? Kayo mag-aalaga? Ang buwan at araw, walang nagsabi dyan na siya ang lumikha. Ito ay nagpapatunay na siya ang Allah, nang ibig sabihin ng Allah, pinupuri, niluluwalhati at sinamba ng lahat ng kanyang mga propeta. At kung ikaw ay binigyan ng gabay ng Allah, mga kapatid, mahal ka ng Allah. Isipin mo yan. At kung mahal ka ng Allah, isipin mo na nasa tamang gabay ka at isa kilos, isa buhay mo ang Islam. Balikan natin yung aya kanina. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Makipagpaligsahan kayo. Makipag-unahan kayo. Dito sa mundo, anong pinagpapaligsahan natin dito? Sa Quran, anong sabi ng Allah? Al-amwalu wal-awladu zinatun fil hayatid dunya. Ang mga kayamanan, ang pera, at ang mga anak, ito ay zina. Ito ay nagbibigay sa iyo ng karangyaan. Gustong-gusto mo na magkaroon dito sa mundo. Tama, mali. Sa ibang lugar nga, alam na nila ang pera ay haram. Huwag nyo tanggapin dahil ito ay raswa. Babayaran ang karapatan mo para sa buong 3 taon, 6 na taon para lang masira ang inyong bayan, kukunin mo pa rin ang pera maski ito ay haram dahil ang pera ay siyang pagsubok sa umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Inna likulli nabiyyin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Katotohanan ang bawat henerasyon, sabi ni Propeta, ang mga sugo ay mayroong mga pagsubok sa kanila. At ang pagsubok sa aking umma ay ang pera. Alam na ng tao ang pera na ito minsan ay raswa, minsan ito ay riba, ginagawa pa rin nila dahil sa pera. Pero mga kapatid, wallahi,
Ito ang tunay na gusto kong iparating at maramdaman niyo. Maski wala kang pera, walang-wala ka sa kahit ano pa man na maranasan ng mundo. Pero pag ang puso mo mayaman ka sa Allah, paano ka magiging mayaman sa Allah? Ang puso mo laging may koneksyon sa Allah, laging nag-aalaala sa Kanya, umupuri, lumuluwalhati, mahal mo siya at lahat ng mga pag-uutos niya, ganun din si Propeta Muhammad. Wallahi, yan ang tunay na yaman. Gunitain ng Allah. Yan, ano sabi mo? Gunitain natin ang Gulitain Allah. mo ang Allah, kilalanin mo siya, sambahin mo siya, purihin mo siya. Dahil kung meron ka niyan, anuman ang pasanin at problema mo dito sa mundo, wala, ipinapaubaya mo lahat sa Allah. Allahu Akbar. Anong mga sinasabi mo? Minsan may mga tao na kung din nangyari, nawalan ako ng trabaho, Bakit ako po? nagkasakit ang anak ko, iniwalayan na ako ng misis ko, paano na kami mabubuhay, ito ang ginawa, ito ang nangyari, halos lahat ng sa mundo niya parang nasarado na ang lahat. Meron pa, Ustad. Bakit ako pa? Na, idagdag natin yan. Diyos ko, bakit ako pa? Marami namang mas karapat-dapat siya para Maraming masamang tao, pero bakit ako pa? Sa Islam hindi ganun. Sabar. Sabihin mo, Diyos ko, Ya Allah, Alhamdulillah, sinubukan mo ako ng ganito. Sahih. Dahil lalo ako napapalapit sa iyo at hiniling ko na maging matibay. At tulungan mo ako at huwag mo ako bigyan ng pagsubok na hindi ko kakayanin. May t-shirt tayo yan. Wasariyo ila magfira, mga kapatid, wasariyo, anong pakikipag-unahan dito sa mundo? Sa mga pangitain na ang isang tao ay matakutin sa Allah, nabanggit ang kanilang mga katangian dito sa Quran. Itong talata na ito. Uiddat lil muttaqin. Alladina, isang katangian. Actually, marami sa mga ibang mga talata sa Quran, marami yan. Isinulat ang mga pantas more than hundreds. Pero sa ibang mga talata, may mga espesifiko na sumusunod ng mga ganito. Sabi ng Allah, alladina yunfiquna isarra wa darra. Sarap. Ang isa sa mga katangian ng tunay na matakutin sa Allah ay ang sila ay pag nagbibigay sa oras na sila ay sarra, ibig sabihin, meron sila. May mga tao na meron sila, ayaw mamigay. Sahih. Sabi nila, pera ko to pinaghirapan ko to Meron pa akong narinig mismo sa tainga ko, nagpakahirap ako rito, pinawisan ako rito, basta ako na lang ipamimigay. Sino sila? Hindi niya alam na yun ay kayamanan ng Allah, pinagkatiwala lamang sa kanya. Anong nangyari? Nasunog ang bahay niya. Ngayon, wala nang ginagawa. Hindi na niya mabalikan. Tignan niyo, ang aral doon, bro. Wallahi. Ang aral sa isang saglit, pwede mawala ang buhay mo. Ngayon, mamatay na tayo. Pwede ang kahit sino sa atin. Ang yaman mo, lahat. Dahil ito ay sa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sinabi, yaong sila na namibigay sa oras na meron sila, at yaong sila rin ay namibigay sa sila ay gipit na gipit. Pwede ba yun na ikaw ay nakakapagbigay ng gipit ka? Tama, mga kapatid. Kung wala ka, hindi lang naman ang pagbibigay ay dahil sa pera At Daming hindi form. lang ang saya ay dahil sa pera. There's a lot of form. Because the American people say, money is not everything. Yes. Correct. MashaAllah. May pera ka, hindi ka masaya. Correct? May mga tao na may pera, hindi masaya. Ito yan. Sahih. Wala kang pera, ang saya-saya mo. Wallahi, meron ako nabisitahan, walang pera. Tumatawa siya ng tumatawa. Hindi naman nasisiraan, Anong Ustad. sikreto mo? Hindi naman siya sira. Wallahi. Hindi naman si Abdul Malik, pero si Abdul Malik, natutuwa ako sa kapatid niya. Allahu Akbar. Abdul Malik, kalugdan ka na ng Allah. Wallahi. Ang saya kasama niyan, bro. Laging tumatawa yan. At yan ang yaman. O, maski walang pera. Totoo yan. Parehas kami yan. Maski walang pera, masaya din Kumain ng ako. asawa niya, tumatawa Correct. yan. Ako, Ustad, hindi na. Maski pinapagalitan ng asawa niya, tumatawa. Allahu Akbar. Mga kapatid, the secret of happiness in life, ang sikreto para maging masaya sa buhay ay tumawa ka na minsan, tumawa ka minsan. Lahat para sa Allah. Kasi ang buhay natin Amin, mga kapatid, amin. para sa Allah. Amin. Diba? So, ang isa sa mga katangian ng Muslim, nagbibigay siya na siya ay mayroon at wala siya. Kung wala akong pera, makakapagbigay ako ng Islam. Kung wala ako,
sa pagbigay ng mga sadaka. Ang mga sadaka, lahat ng ma'ruf na mabuti na gawain. Wala akong pera, may makikita kong saging dyan. Smile Study, yung sadaka niya. Smile. Smile na Smile lang. is a form of sadaka. Ismail. Oh, Ismail. Ito, si kapatid natin na si Ismail. Tawag ko dyan, Smile. Smile is a form of Diba? sadaka. Masya Allah. So, ibig sabihin, correct. Ibtisamu li akhika sadaka. Yung pagngiti mo lang sa kapwa mo, isang uri ng sadaka. Ang dami na nagbigay sa inyo ng sadaka nung nakita ko kayo ngayon dito na lahat nakatawa sa akin. Allahu Akbar. Walang nakabungisinis. Mga kapatid, anong sinabi ng Allah dito sa Quran? Taring ilang magfira, meron bikong, magbigay kayo ng meron at wala, at ang pagbibigay ng maski wala ka, makakapagbigay ka sa lahat ng uri ng mabuti na gawain. Ito ang pangalawa. At ito minsan hindi natin ito makayanan dahil akala mo hindi ito kasama sa pagkatakot sa Diyos. وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظِ Yaong sila ang nakokontrol nila ang sarili nila na pag sila ay nagagalit. Smile is a charity nga naman. Sino sa inyo ang hindi nagagalit? Itaas ang kamay. Halata. Masya Allah. Ako ay natutuwa. Takbir! Natutuwa ako dahil sila ay lahat ang katotohanan. Aminado sila na nagagalit sila. Kahit naman Okay. yung propeta. Lahat tayo nagagalit, tama? Ang hindi nagagalit, abnormal daw. Diba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagagalit. Siya Inna Allah yaghdab. Nagagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong suwail. nagpaparusa. Hindi gumagawa ng mga ginagawa, ang lahat ng mga ginagritos ng Allah na haram, ginagawa nila. Ngayon, paano mo ang tanong, kasama pala sa pagiging matakutin ay makontrol mo ang galit mo. Sahe. Ang pagkagalit, Abdul Qadir, ito minsan nakikita ko ito nagagalit eh. Sabi ko, okay lang Abdul Qadir, parehas tayo niyan. Kasi maliit ka na tao, parehas tayo niyan. Lagi rin nagagalit. Control your Sino temper. hindi nagagalit? Control Pero mga kapatid, isipin mo pag nagagalit ka, ito ay mula sa syaitan. Sahe. Kaya sinabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. alimtu awlaw ahaduhuma yaqulu ma aqul la dhahaba syaitanu minhu. Ang nakikita ko sa dalawang ito, kung isa man lang sa kanila na magsabi ng katulad ng sasabihin ko, aalis ang syaitan sa kanila na ito ay hindi matutuloy ang anumang uri na nagpapasok sa kanilang pag-iisip sa pagkagalit. Kasi pag nagagalit ka, ang syaitan nandyan sa'yo at naiiba ka na. Isipin mo, pag nagagalit ka, iba ang nasasabi ng dilang mo. Kung hindi ka makapagmura, makapaglibak. O di kaya makapagtaboy o makakapagsalita ng masama. Pag normal ka, hindi mo yung masasabi. Diba? Kung hindi ka nagagalit, ikaw ay kusilong taka. Sayang man ito. Kusilong taka, di ka maghilong diya. Barilin. Papatayin mo yung tao dahil sa galit mo. Ilan ang tao na pumatay dahil sa galit niya? Sahe. Isa pala sa mga pangitain, mga kapatid, ng taong tunay na matakutin sa Allah, ay nakontrol niya ang kanyang galit. Kaya minsan yung galit, sabihin mo, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mag-ablution ka at pigilan mo yun para sa Allah. Sahe. Wal-kadhimin al-ghaid, pangatlo. Oh, Masya Allah, itong mahirap din ito at hindi ko alam kung lahat tayo ay meron ito. Kayo nang bahala, nagsabi sa sarili niyo. Wal-afina anin nas, yaong sila na nagpapatawad sa mga tao. Oh, Allahu Akbar. Magpapatawad sa tao. Mahirap yan, di ba? Madali. Mahirap? Madali. 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 Ako sinubukan ko na pero nahirapan ako. Pero madali kung totoo na tunay ka na nagmamahal sa Allah at matakutin sa Allah. Mahirap totoo, wallahi. At kung bakit mahirap? Dahil there is something wrong in my faith. Dahil kung totoo na matakutin ka sa Allah at totoo kang mananampalataya, madali magpatawad. Basta ako namatayan ng anak, pinatawad ko. Namatayan ka ng anak, pinatawad mo. Nabangga. Binangga siya. Allahu Akbar. Masya Allah. Hindi ko pinakulong. Ka ng Allah, bro. Pinatawad mo para sa Allah. Walang kondisyon. At naisip ko kasi mas mainam ang magpatawad dahil
ang halaga ng pagpapakulong, napakadali lang yan eh. Pero yung halaga ng anak ko, malaki. So mas mainam na ipabaon sa kanya yung pagpapatawad. Alhamdulillah. Takbir! Ang magpatawad sa Allah. Actually mga kapatid, ang pagpapatawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, of course dito natin na pagtatanto, magtutol tayo. Kasi minsan yung pagpapatawad na yan, minsan nakukuha sa kondisyon. Hindi kaya wala nang way. Ganun din minsan yung yung pagtitimpi, sabar. Minsan unang pagdating ng pagtitiis, at magtitiis ka na lang pagkaraan ng ilang oras, ilang araw, kasi sabi mo tapos na, walang magawa. Pero pag oras na dumating na sa'yo, doon ka na nagsasalita. Diyos ko, bakit ako? Hindi, dapat hindi ka magsasalita ng gano'n. Hinanggap mo, sasabihin mo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sir? Ako, tayo lahat galing sa Allah, tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga pangitain ng mga taong tunay na matakutin sa Allah, ang mga taong nagpapatawad para sa Allah, ang mga taong nagbibigay sa Allah, meron man sila, wala sila, at ang mga tao na sila ay nakukontrol nila ang kanilang galit. Wallahi, napakasaya. Pag nagagalit ka, tatawa ka na lang. Sir? Pero may hirap tumawa pag nagagalit ka po, hindi mo kaya yun. I-reverse mo, Stad. Plastic yung ano mo eh. I-reverse mo. Hindi mo mano. Ito yung lagi kong lecture sa pamilya ko kasi may mga bata, okay sa atin na maging makulit ang mga bata eh. Pero yung maging bad, mali na yon. So ang sinasabi ko lagi sa asawa ko, i-reverse mo, maging masaya ka dahil kapiling natin yung ating anak. Kung ano man yung kakulitan niya, ito ay dahilan dahil sa pagkabata niya. Pero napakalaking biyaya na kapiling natin sila. Anong gusto mo? Wala sila dahil sa galit mo? O yung kasiyahan mo sila dahil sila ay parte ng pagiging bata ito. Ito yung lagi kong lecture. Pwede mo siyang i-reverse. Instead na magalit ka, at ang pag nagagalit ako, sinasabi ko sa anak ko, maging imam ka sana. Maging hafiz ka. Na'udhu billah, maging hafiz ka. Ganon ang binibigay ko lagi. Maganda yun, tama. At yun yung, alam mo, nabasa ko yun eh. Si Imam Sudais, kung bakit naging imam sa Makkah, kasi bata daw yan, makulit yan, yung bata eh. Kaya minsan yung mga batang makulit, ayahan nyo na lang minsan. Pero i-guide nyo rin. Oh. Kasi hindi nyo alam yan magiging maganda yung future nila. Pag nagagalit tayo yung nanay niya, yun ang sinasabi niya, sana maging imam ka. Ngayon, imam ngayon sa Makkah. Siya ngayon yung chairman ng mga imam sa Makkah. Allahu Akbar. So sana mga kapatid, ipagbilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit. Maraming salamat sa oras ninyo. Sa pagtitipon nito, napakakunti lang natin. Pero wallahi, walang pagtitipon sa mundo na pinakamalugod at pinakamamahal ng Allah ay katulad ng pagtitipon na ito. Allahu Akbar. Pinapahanap niya ito sa mga anghel. Hindi natin nakikita ang mga anghel ng Allah pero nandirito sila. Sabi ng hadithang propeta, "Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Subhanallah, tingnan niyo ang hadith na ito. Dzakarahumullahu fi man indah. Sa dami ng trillions, o umabot na ba tayo ng trillion na tao dito sa mundo? Sa dami ng tao dito sa mundo, Billion pala. kung ikaw, tayo ay nandirito para sa Allah, ang Allah nababanggit niya tayo at naaalala niya tayo sa kanyang mga anghel. At yung pagtitipon ng lahat ng mga presidente, ministro, lahat, wala yun. Dahil ang pagtitipon ng kalugod-lugod sa Allah ay ang katulad ng ito, na pagmamahalan, pakikinig sa Islam, pakikinig sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hinihiling namin sa iyo, patawarin nawa kami sa aming mga pagkasalanan at tanggapin kami sa iyong paraiso. Ganun din ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, at gabayan nyo ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa sila nagabayan dahil kayo ang tunay na magbibigay ng gabay sa kanila. Ya Allah, gawin ang aming mga puso na ikhlas na hindi namin hangad. Amin. Mundo ang kabayaran, ang pera. Ya Allah, ipamulat at iparandam sa amin na hindi ang mundong ito ang siyang mangingibabaw sa pagmamahal namin, ngunit ang pagmamahal namin ay ang sa araw ng paghukom at ang iyong gantimpala. Allahumma amin. Dagdagan ang aming kaalaman at maging matakutin nawa sa iyo. Allahumma lakal hamdu kullu, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir mga Allah!